Ano yung mga abusong naranasan mo doon? Kung naka-isang taon na po ako, kamo kong lalapit na gahaka na po na ako. O, anong ginawa mo pagkatapos mo? Dahil hindi ako makakontak sa phone, baka nga po kasi busy or di ba ka time. Tapos gabi naman sa Saudi, baka wala nang available sa office na photo. So, sa isang Diyos ako nakahingi ng tulong. So, Dr. si Mariel, para sa official medical legal report bilang ebidensya sa kasong isinampa niya laban kay Rashidi. Bagamat mariin itong itinanggi ang asunto, nakakulong pa rin siya sa kasong rape. Sa Diyos, paano ko idinero sa Rashidi yung ginawa niya sa akin? Inuwi na lang kaya ako ng Pilipinas, hindi na lang kaya ako magsampa ng kaso. Nangyari yung sinasabi ko, nakausap ko na abogado kasi nakatulong sa pagkaso sa Pilipinas. Ang criminal case yan. Sa yung jurisdiction sa international. Kasi, paano ko sabihin niya may relasyon kami? Yun kasi ginagawa ko ng ibang tao dito para makakasweldo. Tapos yung babae pa yung binibita eh. Kasi iniisip nila na nakipagrelasyon sa may asawa, sir. Hindi naman ako pwede mamita. May mga anak ko. Hindi tayo, maniwala ka sa akin. Nakikipag-cooperate ako sa mga nilalagoyan. At ang sabi nila, sa shelter house ka daw nanunod yan. Para safe ka, kaya ang isip ko. Kaya kung this one, we are doing everything we can to help you in this case. Para yung manap sa prosecutor, sina Mariel at Rashid habang tinikinig ang kaso, nag-aaral na si Mariel sa isang shelter at nag-aral siya ng short vocational course hanggang sa madiscover niyan. Ano bang sabi nila? Kailan ka daw uuwi? Gusto ko po alam eh. Nahihirap po kasi kami dito po. Wala ka pa ng kasiguraduhan. Teka, Mariel, tawagan kita ulit ha kasi kararating ng kapatid mo. May pasasabo ka. Ano po ba yung kasalanan ko sa inyo? Gusto ko lang naman nabigyan ng magandang buhay ang mga anak ko. Pero simula pagkabata hanggang ngayon, bakit parang ayaw niyo naman po ako maging masaya? Galit po ba kayo sa akin? Galit po tulungan niyo ako kasi hirap na po talaga ako. Mabigat na po. Sana po tulungan niyo. Kasi hirap na po ako sa buhay. Bugbog na po talaga ako. Hindi naging madali para kay Mariel ang muling pagbubuntis niya dahil nasa ibang bansa siya, hindi siya nakakapagpa-regular check-up dahil hindi sapat ang kanyang pera. Limitado rin ang vitamins na iniinom niya hanggang sa Gusto ng amo mo, kumbinsihin kang iurong ang kaso. Ang nakaroon ng pakasalan, karagutan. Bukod doon, ibigyan ka rin daw ng pera. Saan? Sir, may asawa at pamilya po ako sa Pilipinas. Hindi lang sasabihin sa akin ng pamilya ko na ano, sinungaling ako? Na mukhang pera po ako? Hindi naman doon, Mariel. Pero isipin mo yung anak mo kay Rashidi. Yung asawa mo, nakapanggap ba niya kaagad ang nangyayari sa'yo? Siyempre hindi. Saan ka kukuha ng suporta para sa baby mo? Sir, ako naman yung ginaasa dito? Hindi ba kayo pwedeng gumilin ng mga dahil naglaban yung sarili ko? Bakit, sir? Kung sa inyo ba yung nangyari? Kung ikaw yung binaboy, ikaw yung pinatakbo ka na, mananahimik ka lang, ha?
Hindi na, nanay. Hello guys, mga ka-MPK! Mag-subscribe sa hashtag MPK YouTube channel. Mag-like sa hashtag MPK Facebook page. Mag-follow ka na sa hashtag MPK sa Twitter. Mag-follow ka na sa hashtag MPK sa Instagram. Mag-follow ka na sa hashtag MPK sa TikTok. Mag-join for free sa hashtag MPK sa Patreon at mag-join na sa membership ng YouTube channel ng hashtag MPK. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala mga ka-MPK.